Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko lang po munang batiin si Dr. Lynn ng Batangas. Belated happy birthday sa iyo, kapatid. At hello rin sa iyong husband na si AJ. So, tuloy po natin yung ating talakayan po patungkol po sa fasting, spiritual hunger for God. Pag nagfa-fasting po tayo, talagang nag-i-skip normally, nag-i-skip tayo ng meals. So, hindi muna tayo kumakain. Nagko-commit tayo maybe some of you na pag nag-fasting, isang meal yung ini-skip para manalangin. Yung iba 2 meals or yung iba 1 meal a day lang, no? Tapos nagbababad sa panalangin. Now, okay lang po na magutom tayo sa physical. Basta nag-spend time tayo ng mas maraming oras sa ating Panginoon. Yan po yung spiritual hunger for God, yung gutom ka sa Diyos. Gusto mong makapiling ang Diyos. So, 1 week prayer and fasting po ito, simula nung January 2 hanggang January 8. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, magmumula po sa Matthew chapter 4, verse 1 and 2. Nung nakaraan po, pinag-aaralan natin ang Panginoong Jesucristo. Ina-expect niya na nagfa-fast tayo o nag-aayuno tayo. That's a normal Christian discipline. Now, ngayon po, makikita natin ang Panginoong Jesucristo mismo nag-fasting. Sabi po rito sa mga talata, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry." Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Now, bago tayo dumako sa teaching natin ngayong umaga, marami sa inyo nagtatanong, bakit dinala ang Panginoong Jesucristo doon sa disyerto? Intentionally, dinala siya ng Banal na Espiritu upang tuksohin ng dyablo. Sabi po rito, si Jesus ay dinala ng Espiritu, hindi inilayo, inilapit pa. Dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Marami sa atin nagtatanong, bakit? Well, si Jesus Christ po kasi, siya yung representative natin. No? Kung papaanong si Adan ay tinukso ng dyablo sa hardin ng Eden, at nung nahulog si Adan sa pagkakasala, yung buong humanity, yung sangkatauhan, kasama ng nahulog ni Adan sa pagkakasala. Kaya lahat ng tao ay makasalanan, at the same time, lahat ng tao namamatay. Lahat sila, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa Roma 6:23. Kaya po kinakailangan natin ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas po natin ay tinatawag sa Biblia na pangalawang Adan. Kung si Adan ay tinukso sa hardin, ang pangalawang Adan naman ay tinukso sa disyerto. Siya po yung pangalawang representative. Na kapag ang Panginoong Jesucristo, yung pangalawang Adan ay nagtagumpay sa tukso, lahat ng mananampalataya sa Kanya ay ituturing na ring nagtagumpay sa kasalanan. Nagtagumpay kay Satanas. At ituturing na ring matuwid katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung kahalagahan kung bakit ang Panginoong Jesucristo tinukso sa disyerto ni Satanas ng 3 uri ng tukso. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kung paanong tinukso si Adan sa hardin ng Eden sa pamamagitan ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yun po yung sagot po ron sa tanong na yon. Now, yung una pong katuroan natin ngayong umaga, fasting is denying the desires of the flesh. Yung flesh po kasi natin, ang gusto talaga nito pagkain. Ang gusto nito entertainment, kaligayahan. Kaya po, pag nagfa-fasting tayo, we are denying something that is good. Mabuti naman yung pagkain. Wala namang masama sa pagkain. Pero, dinideny natin yung kagustuhan ng laman na yon para sa mas lalong higit pang mahalaga. Yan po yung ipinapakita natin sa Diyos pag nagfa-fasting tayo. Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, mabuti po yung pagkain, pero mas mabuti ka, mas mahalaga ka. Lord, mahalaga po yung physical na pagkain, pero mas mahalaga sa akin ngayon yung spiritual na pagkain. Samahan niyo po ako. Gusto ko maranasan yung inyong presensya. Yan po yung hunger for God, yung gutom na gutom ka sa Diyos, at ipinapakita mo yan sa pamamagitan ng fasting.
So, fasting is denying the desires of the flesh. Kaya po mga kapatid, during this fasting period, hindi muna tayo nanonood ng movie, hindi tayo nanonood ng Netflix, hindi tayo nanonood nagbabrowse ng mga TikTok and, Facebook, kung ano-anong pinapanood. Wala munang entertainment. Nakatuon tayo sa Diyos. Gusto natin isantabi lahat ng mga bagay na ito para mas magkaroon tayo ng mas maraming oras sa ating Diyos. Fasting is denying the desires of the flesh. Number 2 po, fasting is soaking in God's presence. Yung pagpa-fasting po, ito yung pagbababad sa presensya ng Diyos. At ang Panginoong Jesucristo po, nung napunta siya sa desyerto, hindi siya naghahanap ng entertainment doon. Walang entertainment sa desyerto. Ang gusto niya lang gawin ay mag-spend time, maglaan ng oras sa Diyos Ama. Fasting is soaking in God's presence. Pag sinabi po nating soaking, ito yung pagbababad. Para po yung damit na puti, na usually binababad natin sa tubig na merong detergent or kung ano man. Pag sinabing binabad, hindi yun isang dip lang pagkatapos inangat mo agad. Pag sinabing babad, gusto mo talagang magtagal yung damit na yun doon sa binababad mo para talagang matanggal yung dumi. Yan po yung pagbababad. Now, pag sinabi po nating fasting, ang ginagawa po natin, hindi tayo nagbababad sa entertainment, nagbababad sa tulog, masabi lang hindi kumain pero hindi naman nananalangin, no? Ang fasting po ay nagbababad ka sa presensya ng Diyos. Nakikipag-bonding ka, nakikipag-fellowship ka sa ating Panginoon. You spend time with God. Alam pa Panginoon Jesucristo po, He spent 40 days and 40 nights spending time with His Father. Yun po yung soaking in God's presence. Yung wala nang iba pa. Si Lord lang. Yun po yung nangyari sa desyerto. Wala nang iba pa. Ang meron lang doon, buhangin bato. No? Si Jesus Christ, He spent time with God, alone with God, na wala na siyang iba pang kakwentuhan, wala na siyang ibang kausap, talagang nagbababad siya sa presensya ng Diyos. And that's the concept of fasting. Pangatlo po, fasting is full dependence on the Spirit. Ang pagpa-fasting po ay pagdepende sa banal na Espiritu. Kaya pag nagfa-fasting ka, sensitive na sensitive ka sa gutom niyan eh. Pero at the same time, sensitive na sensitive ka rin sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sensitive na sensitive ka sa pangusap ng Santong Espiritu sa iyong puso. Kapag nagfa-fasting ka, ang goal mo ay dumepende sa leading o sa pangungusap ng Santong Espiritu. Kaya pag nagpe-pray ka during fasting, ang pinakamainam na nangyayari yung ipinapanalangin mo kung ano yung inuudyok sa iyo ng Santong Espiritu. That is what we call praying in the Spirit, no? Yung nandun ka sa presensya talaga ng Santong Espiritu, nananalangin ka ng kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban mo yung pinapanalangin mo, kundi yung kalooban ng Diyos. Kaya tuwan-tuwa yung Diyos sagutin yung panalangin mo kasi yung pinagpe-pray mo, kalooban ng Diyos. Dahil yun ang udyok sa iyo ng Santong Espiritu. So, fasting is full dependence on the Spirit. Kaya ang Panginoong Jesucristo, nung tinukso siya ni Satanas, hindi umubra yung tukso ni Satanas sa kanya. Jesus Christ, being fully human, was fully dependent on the Holy Spirit. Kaya hindi po siya nagkasala. At pinagpapasalamat natin yun sa Diyos. Kasi tayong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, kung papaanong si Kristo ay nagtagumpay sa kasalanan, nagtagumpay kay Satanas, ganun rin po tayo tinuturing ng Diyos. Tayo mga mananagumpay na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. So, tatlong katuruan po. Fasting is denying the desires of the flesh. Number 2 po, fasting is seeking in God's presence. Number 3, fasting is full dependence on the Spirit. Now, ilan po sa mga application patungkol po sa pinag-aaralan natin? Number 1, commit to refusing food and entertainment. Sa fasting po natin na to, let's commit na hindi mo tayo kakain. Kung ano yung kinumit mo, let's say 2 meals a day, 1 meal a day, or pwedeng normal yung pagkain mo pero wala kang entertainment, no?
Commit to refusing food and entertainment in order to give more time sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pag-awit, sing songs of praises. So, imbis na manonood ka ng kung anumang palabas na 1 hour, 2 hours, gamitin mo na lang yun sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin at pag-awit ng papuri sa Panginoon. So, commit to refusing food and entertainment. And number 2, spend several hours alone with God. Napansin ko po dito sa pagpa-fasting na pag ang dami mong kausap, ang dami mong tao sa paligid mo, ang hirap manalangin. So, it's really important to spend several hours alone with God. Yung nandun ka lang sa kwarto mo. Yung walang nakakita sa'yo. Nakikipag-usap ka sa Panginoon. So, pangatlo po, pray according to the leading of the Spirit. Panalangin po tayo ng ayon sa udyok ng Santong Espiritu. Now, mapapansin niyo po yan kapag yung mga panalangin natin ay kalooban lang natin. Mga bagay lang na gusto natin. Kapag yun po yung panalangin natin, kapag ang panalangin natin salungat sa kagustuhan ng Diyos, of course, hindi niya sasagutin yan. Kaya nga mababasa niyo sa Biblia na ang Diyos alam na lahat ng pangailangan natin. Now, ang Diyos, alam niya kung ano yung ibibigay niya sa atin. Alam niya yung importante na dapat matanggap natin. At yun yung dapat nating ipanalangin. Kasi ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan rin ng ating pananalangin. Paano natin malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin? Manalangin tayo ng ayon sa udyok ng Banal na Espiritu sa atin. Pray according to the leading of the Spirit. So, ilan lang po ito sa mga applications natin. And I hope this fasting period na to, mag-spend talaga tayo ng maraming oras, mas maraming oras sa pananalangin. Now, by this time po, sana po lahat po tayo meron ng mga prayer list. Meron na tayong sinusundan ng mga ipapanalangin throughout this week. So, ako po, ang ginagawa ko, meron ako mga categories. Family, lahat ng prayer request ko sa family. Lahat ng prayer request ko sa ministry. Sa mga special request from people, from my friends, from my relatives. Tapos meron akong category for yung mga special prayer request ko naman na personal, meron din akong category para sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon na pinapanalangin ko talaga na sila rin ay someday magsisi sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at sila ay maligtas. So, merong salvation category. So, maganda po ang gawin po natin, sulat po natin yung mga categories na yan, tapos laman na natin, lagyan natin ng mga ipapanalangin. Para po pag nagsimula tayong manalangin, pumasok tayo sa kwarto natin, tuloy-tuloy na po yung pinapanalangin natin. So, ayun lang po, wag po natin kalimutan, let's spend several hours. Pero nasa sa inyo po yun, kung ilang oras or ilang minuto, pero normally hours, alone with God. So, para naman po sa ating discussion, personally, how much time should you spend with God? Reading the Bible, singing, and prayer time during fasting period. Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion group. Personal po yan. Ilang oras ba dapat yung pwede mong ilaan sa pananalangin? Sa pag-spend time ng oras sa, spend time with God. Anong gagamitin mo sa oras na nilalaan mo sa Panginoon? Bible reading. Nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Inuunawa mo yung mga bagay na gusto ng Diyos na malaman mo patungkol sa Kanya, patungkol sa Kanyang salita. We spend time in worship. Pwede kang mag-play ng music dyan. Sinasabayan mo yung mga kantahan, yung papuri sa Panginoon. And of course, prayer. So, gaano po ba katagal? Kayo po ang mag-decide, kayo po ang magko-commit kung gaano katagal. Para naman po sa ating panalangin, Lord, I commit blank hours each day. Kayo po ang mag-supply kung ilang oras po i-commit nyo sa pananalangin, sa pakikipag-bonding sa Panginoon. Lord, I commit blank hours, maybe 3 hours a day for Bible reading, singing, and prayer. Father, I acknowledge that you know all my needs even before I pray.
I also acknowledge that you will answer all my prayers according to your will. So let your Holy Spirit guide me as I pray. May I receive all the blessings that you have in store for me. In Jesus' name. Panampalatayahan po natin na sa ating pananalangin na ayon sa Santong Espiritu, talagang sasagutin ng Diyos yung ating mga ipinapanalangin. So, expect po natin na merong kamangha-manghang pagkilos ang Diyos sa bawat isa sa atin this fasting week o this fasting period. Now, gusto ko lang magpasalamat kay Ma'am Gloria. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung meron po kayong natutunan sa devotion natin, ipaalam nyo po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain ka ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.